Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon pong August 14 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, ang ating chart dito kay Shiba Inu kung saan ay meron po tayo nakikita rito na isang triangle pattern. At yan, kung i-zoom out po natin dito ay meron pa tayong isang mas malaking pattern na binubuo naman ng dalawang kulay puti na linya. At isa po itong descending wedge pattern. Kaya kung isa po itong descending wedge pattern ay yung inaabangan po talaga natin dito is yung makakaranas siya ng bullish breakout kasi kung ito po ay nakaranas ng bullish breakout sa upper portion nito ay posibleng mataas-taas po ang mararanasan nitong pag-angat sa presyo or price surge. Ngayon nasa loob po ng ating descending wedge pattern na ito ay meron po tayong isang triangle pattern dito. At ito na rin po yung tinututukan natin dito kung saan po siya makakaranas ng breakout, which is dito kaya sa itaas or dito kaya sa ilalim nito. Kaya yan po yung ating pinakababantayan dito sa chart ni Shiba Inu. Pero kung ang ating pagbabasihan po rito ay yung kanyang mga indicators, ay mukhang mas mataas po ang posibilidad na dito siya makakaranas ng breakout sa lower portion nito. At ayan, mukhang malapit na po siyang makaranas ng breakout kasi yung pag mapapansin po natin dito ay nahalos maliit na lamang po yung espasyo na gagalawan nitong si Shiba Inu. Mga ilang araw na lamang ay mapipilitan po siya. Wala na po siyang ibang choice kundi ang mamili kung saan po siya magkakaroon ng breakout. At gaya ng aking sinabi kanina ay mukhang dito po siya sa ilalim makakaranas ng breakout sapagkat yung ipinapakita po ng ating dalawang indicators dito katulad po ng ating Hall Sweet indicator dito ay ayan, kulay red po yung kanyang pangangatawan habang humahabot po ito ay walang naging pagbabago sa sukat ng pangangatawan nito. Kasi yung pag lumiliit po yung sukat nito, ibig pong sabihin nito ay nanghihina po yung puwersa ng mga bears o yung mga sellers. At kapag ganyan po yung nangyari ay may chances po na makabawi yung mga bulls. Yan. Pero sa ngayon, sa kalagayan ng ating Household indicator dito ay mapapansin natin na walang pagbabago sa sukat nito. Pagdating naman po sa ating QQE mode indicator dito ay mga kulay gray na QQE bars ang nabubuo simula pa noong August 10 hanggang sa kasalukuyan. Ibig pong sabihin yan ay wala pong sapat na volatility ang market ni SHIB. Kaya sa madaling salita ay wala po siyang kakayang magbasag ng mga support at saka resistance line kapag kulay gray. Lalong-lalo na kung paliit yung mga sukat ng mga ito. Kaya ayan, dahil po sa mga indicator natin na yan or signal natin yan, ay masasabi kong ang magiging galaw nitong si Shiba Inu sa mga paparating na araw ay patuloy pa rin po siya sa pagko-consolidate dito sa loob ng ating triangle pattern dito. Ayan. Ngayon ay kung sakaling magkakaranas po siya ng breakout dito sa upper portion ay para makaranas po ito ng price surge ay kailangan po niyang mabasag na rin yung major resistance line natin dito sa 40 digits 1484. Kasi kung pag hindi, pag bigo po siyang basagin ito ay mauuwi po ito sa pagko-consolidate lamang dito. Ayan, magko-consolidate o magsa-sideways lamang po siya rito. Pero pag dito naman po siya nakaranas ng breakout sa ilalim, ay wag po tayong mag-alala kasi meron po tayong dalawang matitibay na resistance line dito. Pag bumagsak po siya rito ay posibleng magko-consolidate na rin po siya dito. Ayan. Or kung hindi ay dito sa sunod na major support line natin dito. Ayan. Posibleng magko-consolidate po siya dito. Ayan, yan po yung mangyayari dito kasi sa tingin ko ay yung isa po itong support zone at mukhang ito na po ang makakapigil sa pagbagsak ni Shiba Inu kung tatangkiin po nitong magpapatuloy sa kanyang pagbagsak. Ngayon, pagdating naman po sa ating trades ay wala po tayong na-trigger na trades
sa araw na ito. Kaya, ayan, nananatili pa rin po na nananatili pa rin po yung ating mga live spot trading positions dito. Ayan, sa kanilang pagkakaset. At yan po, malinaw po. Pause na lamang po ninyo yung video na ito kung nais po ninyo akong sabayan para iset ang inyong mga trades base sa aking pagkakaset ng aking mga live spot trading positions dito. Yan, sa mga hindi pa nakakalam, ang kulay yellow na arrow signs dito ay kung saan nakaset ang aking mga sell pending orders or take profit. At ang mga ito ay nakaset sa mga presyo ng mga resistance levels na katapat ng mga ito. Ganon din ang mga kulay blue na arrow signs dito sa ibaba kung saan ay nakaset naman ang mga ito sa presyo ng mga support levels na katapat ng mga ito. At sa mga bago lamang dito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.